Sa dilim ng dagat, kung saan kahit ang liwanag ng araw ay natutunaw sa bigat ng presyon, isang kaluskos lang ng hangin ang naririnig. Huminga. Isa pa. Mabagal. Kalma. Pero ang utak ni Alejandro Vargas ay pumipiglas na sa takot. Tumingin siya sa manometro, bumababa ang presyon ng gas, 83%, 80%, 78%. Hindi normal. Hindi ito dapat bumababa ng ganito kabilis. Control, may problema tayo, sabi niya sa radio, pero ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang boses na umalingaw sa loob ng helmet. Static. Walang tugon. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, inikot niya ang ulo. Sa likod ng helmet, naramdaman niya ang higpit ng umbilikal, ang linya ng buhay niya, ngayon ay parang kadenang pumipigil sa kanya. Tinangka niyang igalaw ang katawan. Wala. Nakakabit ang hose sa isang bahagi ng gumuhong tubo. Tinali siya ng bakal sa kailaliman. Hindi ito nangyayari. Hinampas niya ang tubo gamit ang kamay. Wala. Ang tunog ay parang buntong hininga ng dagat. Walang nakaririnig. Mateo, sigaw niya, umaasa. Walang sagot. Ang kasama niyang baguhan ay siguro nasa may kampana pa. Malamang iniisip kung babalik ba para iligtas siya o susundin ang protokol, iwan ang nalubog. Tumigil siya. Pinilit niyang magpakatino. Pag may oxygen ka pa, may pag-asa ka pa. Tiningnan niya muli ang manometro, 68%. Isang tunog ang umalingaw sa loob ng helmet, tik-tik-tik, hindi ng radyo, kundi ng kanyang isipan. Mga alaala. Tinig ng anak niya sa kabilang linya ng telepono. Hola, Pap. Miss na kita. Bakit ngayon? Bakit ngayon bumabalik lahat? Biglang lumiwanag ang paligid. Maliit, asul, parang baga sa ilalim ng buhangin. Isang ilaw? Hindi ito galing sa kanya. Hindi mula sa helmet o sa sistema. Isa itong liwanag na hindi dapat nandoon. Muling umikot ang ulo ni Alejandro. Kinumpirma sa sarili, hindi siya namamalikmata. Ang liwanag ay nasa 3 metro ang layo, bahagyang nakabaon sa buhangin ng seafloor. Tiningnan niya ang umbilikal. Pwede pa siyang gumalaw ng kaunti. Tinangka niyang sumayad sa seafloor, gumapang, dahan-dahan, kinakaladkad ang hose na tila may sariling isip. Konting pa Inabot niya ang liwanag. Hinukay ng daliri ang buhangin. May natamaan siyang bagay, matigas, malamig, makinis. Hinilan niya ito. Ang liwanag ay biglang lumakas. Isang estatwa. Maliit. May hugis ng isang babae. Mababanaag ang manto, ang mukha, ang Birheng Maria. Napasinghap si Alejandro. Hawak niya ito sa 2 kamay. Para bang tumigil ang oras. Sa loob ng helmet, narinig niya ang sarili niyang paghinga. Tumigil ang mundo. Biglang, click. Isang tunog. Metalikong sotsot. Sa kaliwang pulso niya, ang manometro ay kumurap. Ang gauge. Gumagalaw. Pataas. Ang emergency valve bumukas. Hangin. Isang buhos. Isang dagat ng hangin. Huminga siya, 1, 2, 3 malalim na hinga. Parang ginising ng hangin ang puso niyang natutulog. Napaluha siya, hindi sa lungkot, kundi sa pagkabigla. Ang katawan niyang halos sumuko ay muling nabuhay. Muli siyang may oxygen. Muli siyang may pag-asa. Pinagmasdan niya ang estatwa. Kahit natakpan ng kaunting koral at buhangin, ang mukha nito ay tila kalma, mapagkalinga, totoo. Hindi ito halusinasyon. Hindi ito ilusyon. Totoo ito. Tiningnan niya ang umbilikal. Wala pa ring galaw. Nakakapit pa rin sa ilalim ng tubo. Kailangang umalis siya dito. Dahan-dahang sinabit niya ang estatwa sa dibdib gamit ang strap ng gear. Humugot ng hininga. Inabot ang kutsilyo ng emergency mula sa sinturon. Ang hawakan ay malamig sa kanyang guwantes. Ilang taon na rin niyang sinumpang hinding-hindi niya ito gagamitin. At ngayon, ito na lang ang paraan. Patawad, bulong niya, hindi alam kung kanino. Sa Diyos? Sa anak niya? Sa sarili? Isang hiwa. Sisisisiti, parang buntong hininga ang tunog. At parang biglang may humigop sa kanya paitaas. Malaya na siya.
Umiangat siya, unti-unti, hinahagod ng tubig ang katawan. Kinokontrol niya ang buoyancy sa dibdib para hindi sumabog ang baga. Isa-isang segundo, metro, antas ng presyon. Wala siyang reference. Wala siyang direksyon. Pinikit niya ang mata, inalala ang direksyon ng pagbaba nila, ang posisyon ng kampana. Northeast. Kaya ang kabaligtaran. Kaliwa. Konting anggulo pa. Tumingin sa manometro, 16%. Sabay iglap, may nakita siyang aninag. Isang liwanag, mahina, pero totoo. Hindi imahinasyon. Hindi panaginip. Kampana. Binigay niya lahat ng lakas, bawat sipa, bawat hila. Ang katawan niyang halos mawalan ng laman, ngayoy hinihila ng hangaring mabuhay. 0%. 8%. 5%. Pumasok siya sa kampana. Tinamaan ang control panel sa gilid. Shiktonk. Ang pinto'y nagsara. Hangin. Init. Kaligtasan. Humiga siya sa sahig ng capsule. Hawak pa rin ang estatwa. Muli siyang huminga. Mabagal. Malalim. Isang himala. Sa Houston, ang mga apartment ay parang mga kahong walang laman, pare-pareho, malamig, tahimik. Ang kay Alejandro Vargas ay mas tahimik pa sa iba. Walang larawan sa dingding. Walang boses na bumabati sa pag-uwi. Ang tanging ingay ay ang tunog ng refrigerator at ang otomatikong click ng ilaw sa pasilyo. Umupo siya sa sofa, isang tasa ng kape sa kamay, bagaman malamig na ito. Kinuha niya ang telepono, tumingin dito ng ilang segundo bago tuluyang pinindot ang speed dial 3 ring. Tapos isang boses. Hola, Pap, sabi ng batang babae sa kabilang linya. Hola, Sofa. Kumusta ang paaralan? Sagot niya, pilit na pinipigilan ang ngiti. Okay naman. May homework ako sa science tungkol sa mga planetang may singsing. Saturn? Sabi ng bata, masigla. Tapos bukas may field trip kami. Pupunta kami sa aquarium. Alejandro napatingin sa kisem. Isang irony na ang anak niya ay pupunta sa aquarium habang siya ay nagtatagal sa ilalim ng dagat para mabuhay. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Kaya tumango lang siya sa sarili. Masaya yan, bulong niya. Pap, kailan ka uwi? Tanong ng bata, medyo mahina ang boses. Sumandal siya. Ang tanong na ito ang hindi niya kailanman nasasagot ng diretsyo. Malapit na, sabi niya. Tawagan mo muna ako kapag tapos mo na ang homework mo, ha? Okay, Tiquiero, Pap. Tiquiero, hija. Pagtapos ng tawag, tiningnan niya ang screen ng cellphone. Walang mensahe mula kay Laura. Wala ring balita. Ganoon na simula nang magkahiwalay sila 3 taon na ang nakalilipas. At totoo lang, hindi niya masisisi si Laura. Minsan, pinipili mo ang dagat. At minsan, pinipili mong mawala. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa paliparan na si Alejandro, may dalang duffel bag at isang passport na halos wala ng puwang sa mga tatak. Isang buwan na naman sa gitna ng karagatan. Isang buwan ng katahimikan, panganib, at mga lalim na hindi kayang sukatin ng ordinaryong tao. Pagdating sa helipad, nakita niya na naman ang parehong mukha ng crew, mga veterano sa trabaho, tahimik, sanay. Pero sa dulo ng grupo, may isang bagong mukha. Bata pa. Halatang kinakabahan. Mateo Ruiz, pakilala ng binata habang kinakamayan siya. Unang kontrata ko offshore. Alejandro tumango. Alejandro. Makinig ka lang sa mga tagubilin. At huwag mong kalimutang huminga. Napatawa si Mateo, bahagya lang. Pero halatang ang kaba ay mas matindi pa sa excitement. Sa unang araw nila sa plataforma, sinalubong sila ng amoy ng langis, bakal, at asupre. Pamilyar kay Alejandro, pero para kay Mateo, halatang kakaiba. Parang sinasala ng ilong nito bawat bagong amoy. Habang naglalakad sa pasilyo ng crew quarters, lumapit sa kanila si Rodriguez, isang lalaking 50 anyos, may hawak na gamit, at may rosaryo sa lig. Vargas, bati niya, may siglang totoo sa boses. Akala ko hindi ka nababalik sa impyernong ito. Alejandro ngumiti. Kailangan ng sweldo. Lagi, sagot ni Rodriguez. Tumingin siya kay Mateo. Ikaw ang bago. Mukhang sariwa pa. Opo, sagot ng binata, magalang.
Tandaan mo to, Hijo, sabi ni Rodriguez habang inaabot ang isang maliit na bag. Kinuha niya ang isang bagay, isang maliit na medalyang pilak. Lagi ko itong dala. Galing sa asawa ko. Hindi raw dapat lumusong sa dagat ng walang proteksyon. At inabot niya ito kay Alejandro. Alejandro tiningnan ang medalyang may mukha ng Birheng Maria. Tila nagdadalawang isip siya. Isang bahagi ng kanya'y gustong tanggapin. Pero ang mas malakas na bahagi tumanggi. Salamat, sabi niya magalang. Pero hindi ko na kailangan yan. May sapat akong gamit para manatiling buhay. Tahimik si Rodriguez saglit. Tinitigan siya, tapos tumango, bagaman may bahid ng lungkot sa mga mata. Ang gamit ay para sa katawan, sabi niya. Pero may mga bagay na hindi kayang protektahan ng bakal. Alejandro hindi umimik. Binalik niya ang medalya. At nagpatuloy sa daan. Sa mga sumunod na araw, routine na ulit. Safety briefing. Equipment check. Isang linya ng checklist na hindi na niya kailangang basahin. Minsan lang siya tumingin kay Mateo, na tila bang nawawala sa gubat ng cables at alarms. Tinapik niya ang balikat ng binata. Relax. Basta sumunod ka. At huwag mong kalimutang huminga, sabi niya muli. Senor. Isang gabi bago ang insidenteng magbabago ng lahat, nagkita sila ni Rodriguez sa galley. Nagkakape. Wala masyadong imikan. Ano na balita sa anak mo? Tanong ng matanda, casual. Pareho pa rin, sagot ni Alejandro. Tumatawag tuwing linggo. Bakit hindi ka umuwi? Alejandro tumingin sa tasa niya. Dahil mas madaling lumubog kaysa harapin ang mga iniwan. Tahimik si Rodriguez. Pero sa mga mata niya, may naintindihan siya na hindi kailangang sabihin pa. Kinabukasan, alas 6 ng umaga, tumunog ang alarma sa crew quarters. Inspection team to deck control. Possible leak on expansion joint. Repeat, visual inspection required. Sabay, bumukas ang pinto ng quarters. Nakatayo sa labas ang supervisor, mukhang puyat pero alerto. Vargas, sabi niya malakas. May problema tayo. Ang tunog ng metal na sumasara sa kampana ay palaging parehong tunog, malalim, mabigat, parang kampana ng simbahan na nagsasara sa isang misa o sa isang libing. Sa pagkakataong ito, si Alejandro ang unang pumasok, kasunod si Mateo, tahimik at medyo nanginginig ang mga kamay. Kampana, ako superficie. Pasando 40 metros, boses mula sa itaas, malinaw sa radio. Todo normal, sagot ni Alejandro habang inaayos ang posisyon ng helmet. Tiningnan niya si Mateo na nakadikit sa dingding ng capsule, hawak ang safety bar. Hinalang, sabi niya kalmadong boses. Ilang taon na akong bumababa, pero ganito pa rin ang pakiramdam. Parang unang beses, bawat beses. Hindi ko inakala na ganito kadilim, sagot ni Mateo. Akala ko may ilaw kahit papaano. May ilaw, tugon ni Alejandro, tumingin sa kanya. Pero galing lang sa atin. Habang bumababa pa ang kampana, unti-unting nilalamon ng dilim ang lahat sa labas ng salamin. Parang sinasakal ng dagat ang liwanag, pulgada bawat segundo. 100 metros, sabi ng boses sa radio. Mateo napalunok. Sir, totoo bang walang naririnig dito sa baba? Totoo, sagot ni Alejandro. Maliban sa sarili mong hinga at tibok ng puso. Tahimik. Tanging tunog ng hangin sa helmet at ang mahinang ugong ng motor ng kampana. Bakit mo ginagawa ito? Tanong bigla ni Mateo, bahagyang pabulong. Nagtagal bago sumagot si Alejandro. Dahil sa taas, mas mahirap huminga. Tumama ang kampana sa seafloor, isang banayad pero tiyak na pagkalabog. Kampana here. Touchdown, sabi ni Alejandro. Kinalas ang locking mechanism. Prepping for deployment. Visual on leak, 30 meters northeast, sagot ng surface control. You're clear to exit. Alejandro tumango kay Mateo. Ready? Tumango ang binata, bagaman halata ang kaba sa mata. Pareho silang nag-activate ng umbilicals, sinigurado ang gas mix, at binuksan ang portal. Ang tubig ay hindi basta pumasok, parang inanyayahan sila ng dilim. Hindi ito basta dagat. Isa itong mundo ng sarili nitong batas. Sinalubong sila ng kabuang kawalan, malamig, makapal, walang anyo kundi ang mga sinag ng helmet lights na parang mga buntot ng kometa sa itim na langit. Dahan-dahan lang, sabi ni Alejandro. Walang bigla ang galaw. Walang paniking.
Copy, sagot ni Mateo, boses bahagyang nanginginig. Sinundan nila ang kumpas sa wrist gear ni Alejandro, nagtutulungan para manatiling paralel sa SIB. Sa paligid, makikita ang mga labi ng operasyon, lumang cables, kalawangin na mga tubo, sirang kagamitan na parang mga multo ng lumipas na trabaho. Pagkaraan ng ilang minuto, sumilay mula sa dilim ang estruktura ng tubo, malaki, kalbo, at umiiyak ng langis sa tubig, na parang hayop na sugatan. Control, visual on leak. We have all release. Fracture visible, sabi ni Alejandro, habang nag-activate ng camera. Mateo tumigil sa tabi, nagliliwanag ang helmet. Para itong buto ng halimaw, sabi niya, halos hindi naririnig. Record everything, sabi ni Alejandro. Kailangan nila yan sa itaas. Lumapit siya sa tubo. May bitak sa junction, mga guhit na parang kalmot ng pusa, pero gawa ng pressure. Tinunggo niya ang likod ng tubo para i-check ang full damage. Biglang crack. Isang tunog. Mahaba. Metaliko. Parang inabot ng kamay ng impyerno ang tubo at piniga. Mabilis na tumingin si Alejandro. Isang bahagi ng estruktura ay gumalaw, isang shift lang, pero sapat para gumapang ang takot. Mateo, alis, sigaw niya. Sabay naramdaman niya ang isang hila, mabilis, marahas, parang sinunggaban ng kung anong nilalang. Ang umbilical. Nakakapit. Tinangka niyang igalaw ang katawan, hindi gumalaw. Control, I'm caught, sabi niya sa radio. Umbilical trap. No movement. Static. Walang tugon. Mateo, sigaw niya. Bumalik ang binata, gulat. Anong nangyari? Atras. Huwag kang lalapit. Baka mahila ka rin. Mateo huminto. Sir, kailangan ko. Huwag, sigaw ni Alejandro. Protocol. Hindi pwedeng parehong mamatay. Kagatlabi si Mateo pero sumunod. Tumingin si Alejandro pababa, ang umbilical ay nakasiksik sa pagitan ng lumang tubo at concrete brace. Parang may nag-ipit ng tanikala sa kanya. Sinubukang igalaw. Wala. Sinubukang hilahin. Walang galaw. Tumingin sa manometro. 70%. Hindi pa panic mode pero pababa na. Huminga siya. Mabagal. Kinakalkula ang lahat. Tumigil siya, tumingala, pero walang makikita kundi itim. Tumingin sa paligid, wala na si Mateo. Siguro bumalik na sa kampana, gaya ng utos niya. Tinitigan niya ang sarili niyang kamay. Sa ganitong lalim, ang takot ay hindi sigawan, isa itong malamig na panginginig na gumagapang sa utak. Tumango siya sa sarili. Kalma, Alejandro. Hanapin ang paraan. Hinila ulit ang umbilical. Sinubukang galawin ang tubo. Wala. Tumingin muli sa manometro. 82%. At sa kaibuturan ng katahimikan, binigkas niya ang mga salitang walang tao dapat marinig. Estoy atrapado. Lalnino si Muev. Ang orasan sa katawan niya ay hindi na sumusunod sa segundo. Hindi na rin sa minuto. Sa bawat tibok ng puso, bumababa ang bilang. 76%, 73%, 70%. At sa lalim na ito, hindi ito basta numero, ito ang pagitan ng buhay at ng walang hanggang katahimikan. Alejandro pinilit ang sarili na huwag magpanik. Tinuruan siya kung paano kontrolin ang takot. Pero ngayon, ang mga leksyon ay parang mga bula naglalaho sa bigat ng tubig. Respira, bulong niya. Isa-dalawa ni. Pero ang katawan niya ay may sariling paniniwala, ang dibdib niya ay unti-unting nagiging mabigat. Parang may nakaupo rito. Ang hangin ay nagiging mas makapal, mas malamig. Dumilim palalo ang paligid. Narinig niya ang sarili niyang heartbeat, malinaw, malakas, parang tambol sa loob ng helmet. Tapos mga boses. Pap-papi. Tinig iyon ni Sofa. Napalingon siya. Walang tao. Maya-maya, boses ni Laura. Ikaw ang pumili, Alejandro. Huwag mo akong sisihin. Isang iglap lang, pero naramdaman niya ang luha na tumama sa pisngi niya, hindi niya alam kung totoo. Baka tubig lang sa loob ng helmet. Baka alaala. Baka hallucination. Naglakbay ang isip niya, ang mga tawag sa telepono, ang tawa ng anak niya, ang amoy ng bahay nila dati, ang gabing umalis siya para sa trabaho at hindi na bumalik bilang parehong tao. Hindi pa ngayon, bulong niya.
Pero ang katawan ay nagsisimula ng sumuko. 67%. 63%. Sinubukan niyang igalaw muli ang tubo. Walang nangyari. Vamos, vamos, anas niya, nanginginig ang kamay. Tumingin siya pataas, itim. Walang langit. Walang bituin. Walang Diyos? Hindi. Hindi pa. Tapos, sa gilid ng kanyang paningin, isang aninad. Maliit. Mahina. Parang alab na bughaw sa ilalim ng buhangin. Napapikit siya. Baka hallucination lang. Baka epekto ng pagbaba ng oxygen. Pero nung muli siyang tumingin, nandoon pa rin ito. Isang liwanag, asul, sumasayaw sa ilalim ng dagat, hindi natural, hindi galing sa helmet, hindi mula sa sistema. May sariling sinag. May sariling presensya. Kinalkal niya ang buhangin gamit ang kamay. Mahirap kumilos, lalo't bitin pa rin siya sa hose, pero umusad siya ng ilang pulgada. Tila hinihila siya ng ilaw. Inabot niya ito. Daliri, braso, balikat, parang sinasakal ng presyon ang katawan niya. Pero hindi siya tumigil. Ang dulo ng daliri niya ay lumapat sa buhangin. May naramdaman siyang bagay, hindi bato. Mas pino. Mas makinis. Hinilan niya ito. Kumurap ang liwanag. At lumitaw ang hugis. Isang estatwa maliit, halos kasinlaki ng palad. May mukha. May manto. Ang Birheng Maria. Napasinghap siya, halos hindi makapaniwala. Ang hugis ng mukha nito, bagamat natatakpan ng algay at buhangin, ay maamo. Kalma. Parang nanonood. Parang ina. Walang tanong sa isip niya. Hindi siya nagtanong kung paano ito napunta roon. Hindi niya inisip kung hallucination lang ito. Ang tanging ginawa niya ay hawakan ito buong buo. At sa mismong sandaling iyon, click! Isang tunog sa likod niya. Metalikong tunog. Maikli pero matalim. Ang emergency valve. Napalingon siya sa wrist gauge. Kumurap ito. Gumalaw. Gas flow restored. Bumalik ang hangin. Hindi unti-unti. Hindi ilang segundo lang. Isang buhos. Humina siya. Buong lakas. Buong takot. Buong buhay. Isa-dalawang malalim na hinga. Tumilapon siya pabalik sa kasalukuyan. Ang bigat sa dibdib ay nawala. Ang lamig ay bumitaw. Ang presyon sa isip niya ay lumuwag. Ang mundo ay bumalik. At siya, si Alejandro, ay humihinga muli. Hindi dapat ito mangyari. Hindi bumubukas mag-isa ang valve sa presyon ng 140 metros. Hindi gumagana ang sistemang ito nang walang utos mula sa loob o sa itaas. Pero nangyari. Tiningnan niya ang estatwa. Ngayon ay malinis na sa buhangin. Ang mukha nito ay mas malinaw, sereno, tahimik, puno ng awa. At sa gitna ng katahimikan ng dagat, sa ilalim ng 20 atmosferes ng presyon, bumulong si Alejandro, hindi sa Diyos, hindi sa sistema, kundi sa pagitan ng takot at kaligtasan. Salamat! Ang dagat ay tila huminga kasabay niya. Sa bawat pagpasok ng hangin sa helmet, ang tubig sa paligid ay parang kumikilos, isang mabagal na galaw ng kalmadong puwersa na hindi mo kailanman maipaliwanag. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nananatili ang katotohanan, nakabitin pa rin siya. Ang kanyang linya ng buhay, ang umbilikal, ay mahigpit pa ring nakakapit sa bakal na tubo, tulad ng isang kamay ng patay na ayaw siyang bitawan. Tiningnan ni Alejandro ang gauge. 31%. Ang oxygen ay bumabalik, pero hindi sapat. Ang sistema ay hindi na matatag. Ang bawat segundo ay parang sugal sa pagitan ng himala at kamatayan. Huminga siya ng dahan-dahan, pinipilit na huwag sayangin kahit isang piraso ng hangin. Ang estatwa ay nakatali pa rin sa kanyang dibdib gamit ang strap. Sa loob ng helmet, nakikita niya ito, ang maliit na aninong asul na parang humihinga rin. Vamos, bulong niya. Hindi pa tapos. Sinubukan niyang hilahin ulit ang hose. Wala pa rin. Ang metal ay parang nagingit-ngit, ayaw siyang pakawalan. Tumama ang ilaw ng helmet sa tubo, sa mismong lugar kung saan nakabaon ang linya. Parang may sariling isip ang dagat, pinapahirapan siya hanggang dulo. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa sinturon. Ang hawakan nito ay mabigat, malamig. Nakatingin siya rito ng ilang segundo.
Alam niyang kapag pinutol niya ang umbilikal, wala nang tulong mula sa ibabaw. Wala nang komunikasyon. Wala nang lifeline. Ngunit alam din niyang kung hindi niya ito gagawin, mamamatay siyang nakatali rito. Sa dilim, bumuntong hininga siya. Isang mahina pero tiyak na tunog. "Bird name," sabi niya. Hindi niya alam kung kanino, baka sa Diyos, baka sa anak niyang si Sofa, baka sa sarili niya. Itinaas niya ang kutsilyo. Isang hiwa. Asisisisisik. At sa isang iglap, parang sinipsip ng dagat ang bigat ng katawan niya. Ang host ay tumilapon at siya ay nagsimulang umangat. Dahan-dahan, halos di maramdaman, ngunit tuloy-tuloy. Naramdaman niya ang katawan na bumibitaw sa ilalim. Para siyang niluluwagan ng dagat, unti-unti, pulgada bawat pulgada. Kinontrol niya ang buoyancy sa dibdib, nilalaro ang presyon para hindi siya masyadong mabilis na umakyat. Sa lalim na ito, isang maling galaw at puputok ang baga. Isa lang ang kasiguruhan sa mga nagmamadali, kamatayan. Ang tubig ay naging mas malamig habang siya ay umaangat. Parang pinapanood siya ng dagat, sinusubok kung may karapatang makabalik. Tumingin siya sa wrist compass, blanko. Nag-malfunction. Wala siyang direksyon. Ang tanging gabay niya ay ang memorya ng pagbaba kanina, 30 metro sa hilagang silangan. Ngayon kailangan niyang gawin ang kabaligtaran. Kabilang dako. Okay, sabi niya sa sarili. Kaliwa diretsong mabagal. Gumalaw siya. Ang bawat sipa ng fence ay parang may kasamang sigaw ng kalamnan. Ang bawat galaw ay mabagal, tiyak, desperado. Hindi na niya maramdaman ang mga daliri. Tumingin siya sa gauge. 16%. Vamos, Alejandro, bulong niya. Isa pa. Isa pa. Ang paligid ay puro dilim. Ngunit sa dulo, isang kumikislap. Maliit. Mahina. Parang bituin sa kailaliman. Kampana, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Lumapit siya. Habang papalapit, ang liwanag ay lumalakas. 2. 3. Mga ilaw ng kampana. Halos isinisigaw niya pero walang makakarinig. Ang gauge ay bumagsak pa, 0%. 8%. 5%. Sinubukan niyang pabilisin pero ang katawan ay mabigat na. Parang hinihigop ng dagat pabalik. Gumagalaw ang kamay niya, ngunit mabagal, parang sa panaginip. Vamos, anas niya muli. Huwag ngayon. Sa huling metro, halos nawawala na ang paningin niya. Ang mga ilaw ng kampana ay parang mga apoy na lumulubog. Inabot niya ang pinto. Tumama ang kamay niya sa metal. Pumasok siya, halos lumagapak sa loob. Tinamaan niya ang kontrol ng pinto, isang klang, at ang hangin ay pumasok na parang isang sigaw. Nakahiga siya sa sahig ng kampana. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang hininga ay mabagal pero totoo. Buhay siya. Sa pagitan ng mga daliri niya, naroon pa rin ang estatwa. Nakahawak siya rito na parang ito ang huling hibla ng katinuan niya. Sa loob ng helmet, tinanggal niya ang fog sa visor. Tiningnan niya ang maliit na estatwa. Sa base nito, halos natatakpan ng coral, may mga letra. Dahan-dahan niyang pinunasan ng guwantes. Ave Maria, Lena Ers de Gracia. Sa ilalim ng dagat, sa pagitan ng bakal at ng himala, bumulong siya ng isang salita na ngayon ay mas mabigat pa kaysa anumang dasal. Salamat. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang unang narinig ni Alejandro pag-angat ng kampana ay ang sigaw ng mga kasamahan niya. Hindi sigaw ng takot, kundi sigaw ng paniniwala. Isang halo ng gulat, tuwa, at hindi maipaliwanag na damdamin. Para bang may bumangon mula sa patay. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng hangin na may halong langis at asin. Pamilyar, pero ngayong araw, may ibang lasa, isang uri ng buhay na hindi niya inasahan na muling lalasahan. Ang araw ay mataas, ang langit ay bughaw, at sa lahat ng pagkakataon na lumitaw siya sa ibabaw, ito na siguro ang pinakaiba. Rodriguez ang unang lumapit. Walang sinabi. Niyakap lang siya, mahigpit, totoo. Akala namin wala ka na, hermano, bulong ng matanda. Pero bumalik ka. Alejandro hindi agad nakasagot. Tumango lang siya. Pero ang mga mata niya, punong-puno. Hindi ng luha, kundi ng pasasalamat. Kasunod ng pagsusuri sa medical bay, presyon normal, oxygen stable, reflex intact,
pinauwi siya para sa recovery. Ang mga teknisyan ay tahimik habang sinusuri ang mga reading ng suite. Isa sa kanila ay bumulong sa isa pa, hindi ito posible. Ang emergency valve niya walang record ng activation. Ngumiti lang si Alejandro. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Hindi na. Sa quarters, tinawagan niya ang bahay. 3 ring lang, sagot agad. Si Laura. Hola. Sui, sagot niya mahina. Saglit na katahimikan. Alejandro. Anong nangyari? Halos hindi na ako bumalik, sabi niya diretsyo. Pero bumalik ako. Narinig niya ang buntong hininga ng babae. May nangyari sa ilalim, dagdag niya. May nakita ako. Isang estatwa. Tahimik muli sa linya. Akala ko hallucination lang, sabi niya. Pero nang hawakan ko bumalik ang hangin. Alejandro, bulong ni Laura. Sa tingin mo ba eh? Hindi ko alam kung ano talaga yon, sagot niya. Pero totoo siya. Totoo ang nangyari. Muli katahimikan. Tapos isang boses sa likod. Bata. Pap. Hola, mi amor, sambit niya agad. Si Ma'am sabi muntik ka nang mamatay di. Pero buhay ako. Kubueno, sabi ng bata. Te amo. Te amo tambin, sagot ni Alejandro, at sa sandaling iyon, tila bumukas ang pinto ng isang damdaming matagal nang nakakandado. Pagbalik niya sa lungsod, dala niya ang estatwa. Balot sa puting tela. Hindi niya alam kung anong gagawin dito, itago ba? Ilagay sa altar. Dalhin muli sa dagat. Pero sa huli, naglakad siya papunta sa isang maliit na simbahan sa labas ng Houston. Isang kapilya na tila lumana, ngunit buhay pa. Tahimik. Walang engranding altar. Walang crowd. Isang lugar para sa mga tanong na walang sagot. Pinuntahan siya ng pari, matanda, mabagal maglakad, pero matalas ang mata. Pwede ba akong mag-iwan ng isang bagay? Tanong ni Alejandro. Kung ito'y may kasaysayan, dito ang tamang lugar, sagot ng pari. Inilabas niya ang estatwa. Inilagay sa gilid ng altar, sa tabi ng isang kandila. Galing siya sa ilalim ng dagat, sabi niya. Sa 142 metros. Buhay ka pa rin, sabi ng pari. Dahil sa kanya, sagot niya. Tinitigan ng pari ang estatwa. Pinunasan ng ilang bahagi gamit ang daliri. Maraming tao ang nawawala sa ilalim ng dagat, sabi niya. Pero ikaw bumalik. Baka hindi mo siya nahanap eh. Tumingin ang pari kay Alejandro. Baka siya ang nakahanap sa'yo. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng kapilya, walang salita ang kailangang idagdag. Sa labas, dahan-dahang bumaba ang araw. Ang liwanag ng hapon ay dumaan sa stained glass, at ang manto ng estatwa ay kumislap ng bughaw at ginto. Alejandro ngumiti. Walang relihiyosong panata, walang biglang conversion. Hindi niya kailangan ng seremonya. Dahil ang pagbabago ay hindi laging malakas. Minsan, ito ay dumarating sa gitna ng katahimikan na parang hininga sa loob ng helmet o paghinga matapos ang matagal na paglubog. Sa paglabas niya ng simbahan, pinikit niya ang mga mata, nilanghap ang hangin. Hindi ito amoy ng langis o asin. Ito ang amoy ng panibagong simula. Walang planong magsalita si Alejandro. Pagbalik niya sa Houston, ang ideya lang niya ay magpahinga, makasama ang anak at manahimik. Pero sa loob ng ilang araw, nagsimulang pumasok ang mga mensahe, email, tawag mula sa kumpanya. Alejandro, may reporter na gustong kumausap. May documentary team na gustong kunan ang kwento. May bishop na tumawag. Gusto raw makita ang estatwa. Hindi niya sinagot ang alinman. Hindi siya dumaan sa dagat para sumikat. Hindi siya sumugal ng buhay para maging headline. Ang totoo, ayaw nga niyang maalala pa. Gusto lang niyang muling huminga. Muling mabuhay. Ngunit may mga bagay na hindi mo na kayang ikubli. Isang technician sa plataforma ang nakakita sa footage. Isa sa mga tao sa control room ang nag-record ng radio feed. Isang tagabantay ng simbahan ang nag-post ng larawan ng estatwa. At doon ito nagsimula. O Milagre du Mar. O Mergulhador Salvo por Uma Santa. Y Virgem du Oceano. Ang mga headlines ay kumalat parang usok sa hangin. At kahit si Alejandro ay pilit na tinatanggal ang sarili sa kwento, ang kwento ay kumakapit sa kanya. Sa susunod niyang biyahe offshore, walang nangyari sa una.
Bumalik siya bilang crew. Ginawa ang trabaho. Routine. Tahimik. Walang nagsabi ng kahit ano pero ang mga tingin doon niya nakita ang pagbabago. May isang baguhang diver na dumaan sa hallway. Napatigil nang makita si Alejandro. Tila may sasabihin pero ngumiti lang at tumango. Sa leg niya, isang maliit na rosaryo. Si Rodriguez naman, tulad ng dati, tahimik pero mapagmasid. Isang gabi habang sabay silang nagkakape, inabot nito ang isang papel. Alam mo ba na may misa sa simbahan kung saan mo iniwan yon? Tiningnan ni Alejandro ang papel. Isang newsletter, may larawan ng estatwa. Sa ilalim, caption, Lugar de Milagres. Hindi ko alam, sagot niya. May mga nagdadala ng bulaklak, sabi ni Rodriguez. May mga dumadalaw bago magbiyahe. Isa pa nga, sabi, gumaling daw ang anak niya matapos magdasal doon. Ewan ko kung anong isipin ko, ani Alejandro. Hindi mo kailangang isipin. Basta tanggapin na lang. Sa sumunod na dive mission, halos ordinaryo ang lahat hanggang sa ika-4 na araw. Si Alejandro ay naka-assign para sa routine inspection sa ilalim ng platform. Bumaba siya mag-isa, dala ang standard camera at tools. Sa 130 metros, lahat ay tahimik. Ang dagat ay gaya ng dati, malamig, mabigat, at parang may sariling hininga. Sa paligid, mga piraso ng metal, korais, ilang isda na tila nagmamasid sa kanya. Habang iniikot niya ang structure, napansin niya ang isang bagay sa ibabaw ng isang batong malapad. Maliit. Kumikinang. Lumapit siya. Pinailawan ito ng helmet light. Isang medalya. Pilak. May imahen ng Birheng Maria. Malinis. Walang kalawang. Napahinto siya. Tumingin sa paligid. Walang ibang diver. Walang makakapunta roon maliban kung sinadya. Inabot niya ang medalya. Pinulot ito. Tiningnan. At saka napangiti. Hindi ito ang medalya ni Rodriguez. Hindi rin sa kanya. Ibig sabihin may nag-iwan doon. Ibig sabihin may naniwala. Muli siyang lumingon sa dagat, sa paligid na puro dilim. Tapos bumulong siya, hindi para sa itaas, hindi rin para sa ilalim, kundi para sa pagitan. Hindi tayo kailanman nag-iisa rito sa ibaba. At sa sandaling iyon, parang huminto ang hangin. Parang ang tubig ay kumalma. Parang ang dagat ay ngumiti pabalik. 2 linggo matapos ang huling biyahe, dumating si Alejandro sa paliparan ng Houston na may dalang bag na mas magaan kaysa dati. Sa loob, walang estatwa. Walang memorabilia. Isang medalya lang ang nandoon at iyon ay hindi para sa kanya. Sa labas ng arrival gate, may isang batang nakaupo sa sahig, hawak ang karton na sulat kamay, Bienvenido, Pap. Medyo tabingi ang letra. May crayon sa gilid. Isang puso. Isang stick figure na diver. Tumigil siya. Napangiti. Tinawid ang crowd. Nang makita siya ng bata, biglang tumayo si Sofa, sabay takbo papunta sa kanya. Pap! Yumakap siya sa kanya ng mahigpit, hindi na kagaya ng dati, yung parang kailangan, kundi yung yakap ng isang taong bumalik mula sa isang lugar na walang pabalik. Ang yakap ng taong muling nakahanap ng tahanan. Namiss kita, bulong ng bata. Mas lalo kita, sagot niya. Sa tabi ng sasakyan, nakatayo si Laura, may bahagyang ngiti. Walang galit. Walang galak. Isa lang itong pagtanggap. Tumango si Alejandro bilang pagbati at tumango rin si Laura pabalik. Hindi na sila kailangang magsalita. Ang weekend ay simpleng himala. Scene sa bahay. Popcorn. Kulitan sa sahig. Pagkain ng sorbetes na diretsyo sa lalagyan. Tawanan habang naghuhugas ng pinggan. Wala nang drama. Wala nang lungkot. Para lang silang buo. Isang gabi, habang tinitignan ni Sofa ang estante sa sala, napansin niyang may bakanteng pwesto sa ibabaw. Pap, tanong niya. Nasaan na yung estatwa mo? Iniwan ko sa simbahan, sagot ni Alejandro. Bakit? Para maalagaan niya ang iba ring nangangailangan. Tahimik ang bata. Tumingin sa kanya. Kung wala siya rito, paano mo ako alagaan pag malayo ka? Napangiti si Alejandro. Inabot ang bag, binuksan, at inilabas ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at ibinigay sa anak. Isang medalya. Pilak. Katulad ng inialok noon ni Rodriguez.
Katulad ng nakita niya sa ilalim ng dagat. Pero bagong-bago, pinakintab. Akin to, tanong ni Sofa, nakangiti. Sa'yo na. Para kahit wala ako sa tabi mo, maalala mong mahal na mahal kita. Isinuot ito ng bata. Tumingin sa refleksyon sa salamin. Napakislap ang mata. Salamat, Pap, bulong niya. Sa gabing iyon, habang tulog si Sofa sa sofa, lumabas si Alejandro sa balkonaheng may tanaw sa ilog. Nasa tabi niya ang baso ng tubig. Sa taas, milyon-milyong bituin. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap na parang kapalit ng mga alon. Huminga siya. Malalim. Payapa. Hindi na niya pinipilit alalahanin ang lahat ng nangyari sa ilalim ng dagat. Hindi rin niya tinatakasan. Ang mga alaala ay naroon pero hindi na mabigat. Hindi na tanikala. Minsan, sa gabi, naririnig pa rin niya ang tunog ng tubig, ang pabulong na tunog ng pressure valve, ang tibok ng puso sa loob ng helmet. Pero hindi na siya natatakot. Tila bang paalala lang ito, hindi ng kamatayan, kundi ng pagising. Kinabukasan, habang naghahatid ng anak sa paaralan, napatingin siya sa likod ng rearview mirror. Sa liig ni Sofa, kumikislap ang medalya habang naglalakad papasok ng gate. Tumingin siya sa dashboard. May sulat doon, iniwan ng isang reporter na naghintay sa parking lot. Alejandro, queremos contar su historia. Por favor, enter M. Conteto. Hindi na niya binuksan. Alam na niya ang sagot. Pagsapit ng hapon, lumakad siya sa tabi ng baybayin, malapit sa pier. Ang hangin ay maalat. May amoy ng alon at damong dagat. Pero sa kanya, ito'y hindi na amoy ng trabaho. Ito na ang amoy ng tahanan. Tumigil siya. Tiningnan ang malawak na karagatan. Wala na siyang estatwa sa dibdib. Wala nang cord na nakakabit sa likod. Wala nang pressure gauge. Pero buo pa rin siya. At higit pa roon, gising. Ang milagro, bulong niya, hindi yung nabuhay ako. Ang milagro ay yung nagising ako. At sa dulo ng kanyang mga salita, isang alon ang dumaan sa kanyang paanan. Malamig. Malambot. Parang yakap. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.